nagpasimula at nangagsayaw na ang mga mutya sa mga katya parang magigipa. Ang bawat tapatan ng mga hapya kung pagmamasdan ay nagpatutuwa. Ang kanila hindi nawawala, tunay na hinahangad. Sayaw ito malinaw, bansa. Noong World War II, may isang espiyang naging susi sa tagumpay ng mga Amerikano sa Maynila. Kung pag-uusap ay pag-ibig, ang aking sadyang hahanapin ay isang lalaking mag-isip na may pusong di magtataksil. Aplang. Makamit ko lang Siyan. ang langit, hahamakin ko ang hilahin dahil sa ako'y karinyosa sa pag-iliw. Ang buhay laging mamamanglaw kung di makakamtan. Ang pagsintang tunay kailan paman ay hirap bigyan ng pag-asa. Ang tanging pagsinta ng pusong may dusa ay hirap bigyan ng pag-asa. Ang tanging pagsinta ng pusong may dusa. Sisikapin ko sa pag-ibig na maging isang karinyosa nang matupad ang panaginip ng pusong sabik at may sigla. Tamuhin ko lang ang pangarap, titiisin ko ang ligali dahil sa ako'y karinyosa sa pag-ibig. At naging instrumento sa pagsabotahe sa mga Hapones sa pamamagitan ng spy missions. Bakit pa ako matatakot sa kamatayan? Araw-araw ko namang nararamdaman yon. Kinatakutan nila na baka mahawa sila sa sakit ko. Kaya ito ang nagbigay daan sa akin na puntahan ang mga sinasakop na teritoryo ng mga Hapon nang hindi nila ako mahawakan o kung saan nilang nilalayuan. General, narito po ang mga mensahe mula sa ating kakamping, ang mga Amerikano. Major. Lieutenant. Early 1945, ang pinakamahalagang misyon na ginampanan ko ay ang gumawa ng mapa ng kampo ng mga Hapon upang dalhin ito sa nagbalik na American forces sa Bulacan. Prutas! Prutas kayo dyan! Masarap tong prutas ko. Gusto niyo pong bumili? Ito na ba ang kuta ng mga Hapon? Mukhang Hapon ang isang ito. At ito din. Nasaan kaya dito ang mga minefields? Prutas! Prutas kayo dyan! Kailangan kong magdala ito sa mga tropang Amerikano sa Kalumpit, Bulacan.
sila rito. Maaring lumipat na sa susunod na bayan ng mga Amerikano. Kung kinakailangan na sumayaw ako sa bala ng mga Hapon, ay gagawin ko. Nangihihinga na ako sa paglalakad. May alam ka ba na bangka na maaari kong magamit papunta sa susunod na bayan? Ikaw, tulungan niyo ako makahanap. Maraming salamat. Captain Blair? Captain Blair of 37 Infantry Division. I am here to fulfill my mission. I'm Josefina Guerrero, a leper who walked the 40 kilometers route barefooted just to give you this map of Japanese minefields. At nang malaman niya, ang hirap na dinanas ko, winika niya, "My God, I never dreamed that Filipino woman had such courage." Naliligtas ng isang babaeng ketongin. Handa-handa ang buhay ng mga Amerikano at lahat ng buhay ng internis sa Santo Tomas mula sa malagim na dilubyo at kamatayan. Pagkatapos ng digmaan, ay ginawaran ako ng Medal of Freedom. Pinitisyon ng mga politiko sa US at mga nailigtas kong GI upang magpagamot sa Carville, Louisiana Leprosarium. Binigyan ng pinakamahusay na medical care sa buong mundo sa loob ng 10 taon. Naging laman ng telebisyon, mga pahayagan, at sa radyo yung malingaw-ngaw ang aking pangalan. Is there any work that fit my qualification, ma'am? Yes. I'm Josefina Guerrero. A woman with leprosy. But I am well now. I was given excellent care at Carville, Louisiana Leprosarium for 10 years. Please, ma'am. I need a job. Please. I am okay now. I am well and able. Please, ma'am. I need a job. Okay, ma'am. I'm sorry. Call me Joey. Joey Lomas. I have something valuable to own my Medal of Freedom from the U.S. government. I need something to get me started working as a clerk and volunteer usher at the Canadian Center for the Arts. Please, ma'am. I need the money. Take it. Take my medal. Madaling kalimutan ng mga taong katulad ko. Ngunit magsilbi sana akong isang halimbawa para sa mga babae na tinatawag sa panahong kailangan magpakita ng lakas ng loob at taglay ng isang Pilipina. Umaasa. The leper
City na sinang-ayunan ni Pangulong Manuel L. Quezon at dinala ni MacArthur ang labanan ng Amerika at Japan sa Bataan sa pagtatangkang iligtas ang buong Maynila. Kinailangan iwan ni MacArthur ang kanyang mga tauhan sa korehedor noong gabi ng Marso 1942 upang ipanalo ang isa pang gerang noon ay umuusbong sa Australia. Sa kanyang pag-alis, iniwan ang pangakong I shall return. Ang Bataan ang nagsakripisyo, lingid sa aming kaalaman. Ang payapang bayang ito ang sasalo ng mga bala na dapat sana'y nakalaan sa iba. Apa. May pumukol sa pitik sa sangan ng isang tao'y at nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon. Dahil sa sakit, di na nakaya pang lumipad at ang nangyari ay nahulog, ngunit parang taong bumigkas. Mamang kayupig, ang puso mo'y di na nahabag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pitik na iiyak. Mamang kayupig, ang puso mo'y di na nahabag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pitik na iiyak. Naghulog sila ng mga pulyeto mula sa himpapawid gamit ang mga eroplano ng Japan upang pahinain ang loob ng mga natitirang pwersa ng Amerikano at Pilipino. Isa na rito ay ang ticket to surrender. Sabi ni President Roosevelt sa radyo, a mile-long convoy of reinforcement is on the way. So keep on holding, Bataan! Keep on holding! Ngunit walang convoy na dumating. Kulang na ang pagkain at gamot. Kumain sila ng mga iguana, ng mga ahas, ng mga kabayo, sigang nga maya-maya at kamote. 50% casualties ng Philippine Army ay may malaria at naghihintay na lamang ng kamatayan. Sa kawalan ng pag-asa, isang pangalan ang umalingaw-ngaw sa gitna ng digmaan. Erlinda. Maganda ba ang manicure ko? Anong masasabi mo sa buhok ko? Bagong kulot lang ito. Makikipamyas na kasi ako. Halika, samahan mo ko. Halika, samahan mo ko. Mamamasyal tayo kay Rosalia. Sino kayo? May mga sundalo. May mga sundalo hapon. Sige na, tumakas ka na! What? Don't! Ah! Saan niyo ako dadaan? Ah! Don't, sir! Ah! Anong lugar na to? What is this place? Let me go! Ah! Ah! Paralawan niyo na! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Wag! Ah! Bitawan mo ako! Parang awa niyo na! Tulungan niyo ako! Stop! Naglalong kami sa huwad na paraiso. Ako'y mistulang isang pupilit. Sa pilitang inilayo sa pugan at dinalian ng bakbak. Natagpuan ng 41st Division
kanilang isipan at magpasalin-sali ng kwento ng isang babaeng walang pagkakakilala. Maliban sa punit na panyong nakabunta ang isang pangalan. At nagkaisa ang lahat ng Amerikano at Pilipinong sundalo sa isang bagong sigaw ng labanan. Remember, Erlita! Pagmasdan ninyo ang hapon na ito. Si General Masaharu Homa, nangako siya na sasakupin ng Bataan sa loob lamang ng 45 araw. Ngunit 72 araw, tumindig ang magigiting na sundalo ng Bataan na binalot ang puso ng kagitingan. April 1942, sa 78,000 American at Filipino soldiers na natira sa labanan, 65,000 sa kanila ang sapilitin mong pinamarcha sa karumal-tumal na death march. May mga namatay dahil sa labis na pagkagutom, uhaw at pagod. Binaril o binugutan mo ng ulo ang mga nagprotesta sa gitna ng laban. O ang mga sundalong nadapa dahil sa panghihina. 6,000 American soldiers at 25,000 Filipino Army Division ang nasawi sa pagtatapos ng Death March. Habang ang 45,000 prisoners of war ay ginutom, binugbog at kalaunan ay pinilit maging alipin sa impyernong kung tawagin ay Camp O'Donnell sa Tarlac. Ako'y mistulang isang pipit na naligaw sa gitna ng mapabuksang bagyo. Maaaring hindi ko na nasilayan ang minimithing kalayaan, ngunit alam kong lumaban ang Bataan at isasalaysay ninyong mga nabuhay na sa gitna ng labanan, minsan ang pangalan ko'y naging kasing kahulugan ng kalayaan. Remember, Erlinda. Remember, Erlinda. Remember, Erlinda! Remember, Erlinda! Remember, Erlinda! Remember, Erlinda! I was one of those women